Mga kabida, ito po para sa inyo na. Awitin nating masaya, imik ko'y may hatid pag-asa. Ngayon tayo magkakasama patungo sa ating pagkakaisa. Kinagis ng tawag ay palanyag, ngayoy ganap na ang isang syudad. Bagong Paranaque ang naitawag, dito nagsimula itong pagunlad. District 1, mula Baclaran, Tambo, Dunggalo, Santo Niño, La Huerta, San Dionisio, Pintales at San Isidro. Ito ang sakop ng unang distrito. Kaming mga lehitimong Paranaqueño, sa salita pa lamang makikilala nyo, pagkat kami sadyang mayroong punto na para bang umaawi sa mga puso nyo. Kinagis ng tawag ay palanyag, ngayoy ganap na ang isang syudad. Dito sa Paranaque, marami ng negosyante, tuloy sa pagunlad at paglaki. Merville, Zambales, Don Bosco, San Martin de Porres, Munok at San Antonio, Marcelo Green at BF Home. Ito naman ang sakop ng ikalawang distrito. Tayo na atin ang pagtulungan, linisin ang buong kapaligiran. Baybay ilog, taniman ng mga bakawan. Mahalin natin itong kalikasan. Inagis ng tawag ay palanyag, ngayoy ganap na ang isang syudad. Ang pagbabago'y walang katulad, patunay na tuloy-tuloy ng pagunlad. Dito sa pinagkalang lungsod ng Paranaque, Mama, Paranaque. Happy Fiesta po at happy Paranaque Day sa lahat po ng mga taga Paranaque, maging nasa state man o sa ibang bansa, mga OFW natin, at sa aking mga ka-team lovers, sa mga kabida natin dyan. Kayo po binabati ko ng Paranaque Day. At panurin po ninyo itong video kung ito na na-cover namin at i-upload dito sa Kabida YouTube channel. Sana po magustuhan po ninyo ang aming awiting ito na ginawa. Original by Nilo Jeff Fernandez at kinawit po kasama po ang aking apo na si Kabida Jefferson. Yan po mga kabida, mega shoutout din po sa mga nagsisali, nag-participate po sa pangunguna po ng ating butihing mayor na si Kuya Eric Olivares. Yun din po ang kanyang ama na si Dr. Pablo Olivares at ang kanyang kapatid na si ating bagong kapitana na si Eva Olivares. Andyan po sila, Bong Benson, ganyan din si Steve, andyan po sila Vice Mayor Joan Villapuerte. Ay po binabati ko po kayo, mega loud shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng inyong mga kasama, sa lahat po ng patuloy na nanonood dito, lalo na sa ating Kabida YouTube channel, ay binabati ko po kayo ng isang Happy Paranaque Day. Yan.
Merville Zambali, Don Bosco, San Martin de Porres, Munok at San Antonio, Marcelo Green at BF Homes. Ito naman sakop ng ikalawang distrito. Tayo na atin ng pagtulungan, linisin ang buong kapaligiran. Bye-bye ilog, tanam yan ang mga bakawan. Mahalin natin itong kalikasan. Dinagis ng tawag ay palanyag, ngayoy ganap ng isang syudad. Ang pagbabago'y walang katulad, patunay na tuloy-tuloy ang pag-unlad. Dito sa pinagpalang lungsod, lungsod ng Paranaque. Paranaque. Mama, Paranaque. Mega love shoutout kay Mel, ang ating po sa Bureau of Tourism. Ganyan din po kay Mark Allen Besa at sa lahat po ng nag-assist at tumulong, Masji, Salman, at ating mga, nandiyan po sila Jack Piloto, ayan po, ay binabati ko rin po. Sana maibigan po ninyo itong awiting ito na ginawa po ng inyong lingkod na si Kabida, Nilo Jeff Hernandez, at inawit po namin dalawang maglolo na si Kabida Jefferson. Palakpak naman dyan, wala po palakpak. At yan po mga bida, panoorin po ninyo ang ating pong video dito po sa Kabida YouTube channel. Magandang po at ayan na po, nabalatan na ng Jefferson yung ibang ube, pakikita po sa inyo yan. At ito pa po ang aking babalatan dito ngayon, ang ibang ube. At mamaya po, tuloy-tuloy yan po ito. Kita ko sa inyo pagluluto ng ube. Ang muna tayo, mga kabida, nag-talk-talk sa mag-asawa ko kay De La Cruz at Merly. Ganyan din kay Dr. De Leon at sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Nag-talk-talk ko pa rin Pines at kay Marin Telma, kanyang mga anak, ang buong pamilya niya. Yan din kay Daniel Bernardo, nag-talk sa inyo dyan, si Caridad, nag-shout out at nato po magaluto ko ng ubi. Galing po sa 280, tanim ng 280 to doon sa Sako, pero ito po ay wala pa po isang taon ito. 8 months, nagkabunga po, nagkalaman, sa Sako lang po nakatanim. May pagapangan sa ro, may mga tanim siyang mga yung kamyas, may kainito, pero maliliit pa po. Siyempre, ang sitip lang po ng lugar eh. Pero napapabunga niya. Tulad yung aratilis, napapabunga niya doon sa ano na nakatanim. At ito ko naman ang ube, ano, Jefferson, abot yung ano. Yan po at ating kung babarating ito, bago pakad pa rin ito, para bago lutuin, maliit na. Jefferson, abot yung ano, kutsilyo. Ano na, lumamig na ito, yo. Maganda kanina, mainit pa yun. Jefferson, naman. Kung mo yung kutsilyo, abutin mo at ayan natin. Napakita ko nga ito, yo. Tulong ka rin paglilid dyan, ba? Yun na, at ako. Dyan, tuloy-tuloy kayo, wala nang tigil yan. At ating po nga babalatan ko. Tuloy-tuloy mo, magbalik ka dyan, oh. Yun na, tulungan mo na para mabilis tayo. Ha? Mamaya po ay akin po nga alam mo kung anong oras at po ang dasal ng
Lubena para sa kay Petron si Guillermo ng Pangatigan Lalagi. Ito nila ginaganap sa bisita po ng Tataguni. Ito taon-taon po nila ginaganap po. Yun, nababalatan po natin. Hmm. Mm-mm. Tagaan din po talaga pag-balat ko ng beer. Napakaganda po ng kulay. Yun. Isipin nyo, sa sakulo na katanim ng ganito na pagluluto tayo ng ube. Ube jam. Pwede pang laman sa tinapay. Pwede pang dessert. Yan. Pwede po palagay sa halo-halo. Ang topping po. Sa inyo po kung ano po gusto niyo. Kasi po itong ube, kung magluto po kami ng alya, hanggat naangat pa sa kawali yung ano, ng yung siyempre o yung pinapanghalo ko sa talyase, hanggat bumabaksak pa po yung ube at na ano, hindi po luto. Pero kung naiaangat na po ninyo ang siyempre malaki at hindi na po bumabaksak, kapit na po mabuti, nagkasama-sama na, iyon po ang palatandaan na po ay maganda na ang luto. At saka ilalagay sa Tupperware man o sa bandehado dati pinaglalagyan namin eh. Ganito, bandehado, lalo pag nagpipiesta. Ito po, meron mabilis po magano nito kasi kung meron kayong time yung panggiling na mismo, pagigiling na lang natin ito. Para ano, pero ito, mano-mano siguro, kapa, umiupa pa natin sa palengke para may ano, ito, ubi, ang ganda po ng kulay. Ang guling yan, talagang natural, ubi. Meron po na mahirap pong balat ng pagka lumalamig niya. Oh. Nag-live kami, si Jefferson naman. Marami na rin po nabalatan pero pinatira pa po kaya ako na po nagtatapos ito habang binibideo ko para ma-vlog mamaya. Kasama na rin po ito hanggang sa pagbunos ko ng pag-habit ko nito doon sa Tuede. At least di naman tayo mamadali dito para pahinay-hinay lang. Makikita ko sa inyo ang pagluluto ng ubi. Meron po maputing parte. Bali, yan po. Yung mga ugat-ugat na yan, tinatanggal po yan para hindi kagabal sa pagluluto. At saka magandang kainin. Smooth ang maganda. Hindi po natin hayaan na may matira mga ugat, napapasama sa pagluluto, huwag po gano'n. Pagtaga natin yan. Sadya ko pong pinipirto ito ng maliliit para hindi nakakainom. Pag malaki po, hirap po eh. Ganito, malaki, maliit lang. Okay lang, o pag-agod mo gano'n, mababalatan mo siya ng ayos. Malambot mo naman. Madali pong atarin to. Meron dito blender eh, kung baka pwede nang isa ang food to blender. Kayang-kaya na po, malambot kasi oh. Malambot. Ito. Ang sistema po nito, parang di naman masyadong matamis. Kung gata, 2 lata. 3 kilo po ito, 3 latang gatas din po na ano na kanto yung condense. At lalagyan po natin ito ng 1 latang ibap. Tapos gata, dalawang balot na gata. Yung gata ng nyog. Hanggang sa haluan na haluin. Bandang uli, meron pa po isang purong gata. Bali,
halo ng halo, ganyan, hanggang sa maluto. Meron pong mga kalagitnaan pala, hindi pa dapat inahamon nila kasi mabigat po yung luto rin ito. Wala kang tiyaga, mainit na kayo. Pero pwede na rin po naman yun. Kasi nakakain na po yun eh. Ito nang hilaw na ganito, sasaw mo sa sukal, ay pwede na, lagyan nyo lang yun, pwede na yan. Parang gabi. Kaya po eh, ang akin po eh, magluluto lang din, eh ayusin na ang pagluluto. At i-share natin sa ating mga kasama, ating mga ating lovers, sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig dito sa Kabida YouTube channel. Yan po, pagluluto po ng ube, Kabida Milo Chef Hernandez. Yan, kunti na lang. Jefferson, abutan mo nga po, meron pa ba? Yung mga, Jefferson, pakiabutan mo. Pakiabutan pa ako ng babalatan. Marami pa ba yun? Ah, ilagay mo ito doon sa nabalatan mo na alin. Ayos ba yan nabalatan na yan? O, lagay mo. Sama mo na to. Meron tanong mo sa mama kung may at-aran tayo. Ha? Yung at-aran, alam mo yung araran, yung butot-butot na. O, ganyan, no? Tubig. Bibiyak ko na po para makita po ninyo. Nalalaki po eh. Ayun, no? Di pa so, tingnan mo nga. Saan ba yung ano, sangkalan mo? Ayan, no? Ay, iba ito, oh. Bali, nasa manang laay na puti, oh. Parang tugi eh. Andun, iba yung depresyon, yung ubi-ubi. Ito rin. Karin ko to para ano, maganda sana kung sa palengke. Ganito, siyang handaan sa makina nito eh, pinong-pino na to. Papabili pa nga pala ako ito. Pwede ko rin patabay nila para mas maganda. Babalatan ko na lang po para wala nang kagabal. Ito, ito. Nag-shout out po sa inyong lahat. Ito po ngayon ako yung nagluluto matapos po ng live ko kanina. Kaya patuloy ko po itong pagluluto po ng at kung ube na na-harvest po namin doon sa Mato Ede. Patuloy ko doon sa ano, nakatanim lang po sa sako. Na naglaman po siya ng 3.5 kilos na aking lulutuin naman. Pasyon, abot dito, abot. Dali. Pasyon, abot. Hindi po pwede. Yung mga dyan na babalatan, lapit ko nito. Pare, iba na balatan na yan? Alin ba mga nabalatan? Hindi, ilagay mo dito yung lalagay mo na yun. Dito mo nilagay. Para hindi ka na nakabala. Hindi, yun. May balat pa. Ito walang balat eh. Dito mo ilagay yan. Hmm? Napakarami pa pala babalatan na. Lalaki pa oh. Ito po oh. Lalaki pa. Hmm. Lagay mo lang dyan. Huwag mo naman, nako. Jefferson, no, talagang sobra ka na. Huwag ka nang ano, sagutin. Ano ako, po, di po napilit. Hanapin yun.
Oy, ano pa papupulay mo, Jefferson? Meron pa ba? Ano ba yun? Meron pa. Lahat naman ang kalabas. Ano yan, ritual? Hindi. Alam ko meron pa. Alin? Sa upe. Hindi pa natatapos to eh. At dudukto mo pa ito. Ayan o. Ang tubig talaga napakalalaki o. Ito maganda. Pagka solid na violet talaga o ano. Tanggal ko na yung ano. Wala. Maganda. Tsaka yung mga ugat-ugat. Kasama na po yan. Hmm. Ito, ayan o. Hmm. Ito lang po naman eh. Malambot na eh. Saglit lang to. Kapag nagiling to at natimplahan ko, sasalang ko to, baka siguro tapos ako nung mamaya lang. Mapaganda po talaga magtanim ng ube kung meron lang po kayong magandang lupain. Paligid po ng bakod ninyo, lagyan nyo ng ube. O kaya kamuting kahoy. Kung maganda po ang lupa ninyo, ay nako, 8 months lang po kaharvest na kayo. Kaya luya, paligid ng bakod o ano, malalawak po ang lupain ninyo. At yan po naman ay may market po yan. Usong-uso na po ngayon ng online eh. Kaya pwede kayo mag-deliver sa palengke. Pag may order, pa-deliver nyo pa o kaya pa-pick up ninyo. Siguro siya yung usapang presyo. Wala po mawawala. Malilibang pa kayo. At yan po sa pagluluto lang ay napakarami pong technique. Napakarami pong style ang pagluluto sa ube. Yan, ito. Yung luya naman sa lalamunan. Ang ganda po yan. So, pantinola, mga papaya. Malaki lang din po ang sobra-sobra po. Nasa bundok nga po, nagtatanim sila. Kaso, yun na lang po. Walang gutom kapag masipag ang tao. Hindi po asa lagi hihingi. Wala sa bokabularyo natin na manghingi. Hindi nagkukusa kung nagbibigay. At salamatan natin kung anong blessing kanila sinishare. Siguro po ay sugo pa sila ng ating Panginoon. Sa hirap natin dinaranas, dapat tayong matanggap, eh yun nga ginagamit ang mga taong may magandang po at pogi ba sana ang ganito. Ay, naku, magluluto tayo pag may kanopol daw yan. Oh. Ayan po, huwag na yan, ganyan lang tayo, simple lang. Sanay ako dito sa kulay black na ano, para hindi makita yung ating puting buhok. Talagang sign of age yan, old age yan. Yan talaga tayo eh.
Depresyon ha, tindahan ha. Ha? Paano ba kami bibili? Yung tao ron. Tulungan mo ko, sabi ko sa'yo. Sige, depresyon para maano to. Ay, naku, konti na lang. Ang lalaki nga lang. Ang lalaki ng ube. Sarap to. Ube, oh. Hmm? Hindi na kakailanganin ng food coloring. Talagang ube, oh. Makita po niya, no? Ube, oh. Iba po kasi parang gabi. Meron po naligaw dito yung isang pirasong bunga nito na. Ewan kung bakit nagkaroon ng halo. Di ba so, tulungan mo muna para mabilis. Madala nyo na sa palengke ito sabay pagbili ng gata. So, sumama ka sa mama mo. Hmm. Meron po kasi yung mga may ugat na ganito, kaya tinatanggal ko na agad yung pangina. Kaya bago ilaga, sana wala nang ugat. Pero may naiiwan pa rin. Kaya sagad sa ano to. Okay lang, marami naman po eh. So, tutulungan ka naman para ano tayo makapit sa gabi. At meron pa naman. Yun lang. Kasagad ko na eh. Ang dilim. Doon. Kunin nyo ay mga ugat ko. Kasi maganda pag nasa mga ugat. Siyempre, mangunguya yan. Eh, tulad ko po, walang ngipin. Ay mahirapan po tayong yan. So, taga-taga lang. Rason. Nandun, no, konti na lang yun, no, tatlo na lang siguro. Bale, okay lang. Kaya tayo eh, pagbibigay na lang tayo.
ube, ang kulay ay napakaganda. Po, yung ube. Yung mga nagtatanim po nito sa probinsya, halos ang contact nilang bayan ito ay mga nag-ice cream, magnolia, ganyan, pwede po sila maglagay. Ganyan, tsaka yung po nagagawa ng cake, yan, ube cake. Kaya mayroon po pizza din sa ube. At paano, ngayon katulad nga kung marunong kayo mag-pwede, ganito, madali lang din po ito. Kung meron ng makina, sa production, o ano na, talagang kayang-kaya gawin ito. Ubi jam. Kung makita po ninyo sa palengke, di po ba? Hanggang loob po, ubi talaga, oh. Yung iba po kasi, binabalatan muna nila bago sila ilaga. Pero ito, inaano ko na po, pinapakulo ko na para malambot na po. Siya na may masamang mga laman-laman niya. Marami naman po. Kaya lang po mahalaga, nababalatan ko na sa maayos. At nandito po ang lasa ng ubi talaga. Pati yung kulay niya, nandyan na papasama po dyan. Hindi katulad po ng babalatan niya na tapon na yung wala na po. Medyo masakit pa po sa kamay yung mga dakta nun. Kasi ito po nagpakulo na, wala na pong dakta. Yan. Ano ba? Alisin, ano ba yan? Ano ba ito? Ano pa? Mhm. Dapat siya patapos ka. Yan po, hindi ko po ninyo yan. Mga ano talaga ito, medyo matrabaho po. Pero kung tulong-tulong, madali lang po. Ay, solo eh. Ay, magtulong si Jefferson eh. Napakarami ng tinira ito. Wala malapit sa pagka, mga dalawa na, tatlong piraso mo lang ito. Nakikita ko yan. Importante ko wala matala mga ugat-ugat nito. Di, may resulta ang pagtatanim ng pwede. Sabi ko sa kanya, mamumunga yan dyan kasi yan. Pero talagang nakakagulat-gulat din. Tulad ng talog po ng 8 buwan ay nakaroon po, nakaharvest po ng 3.5 kilo na po, gagawin po natin. Okay na po ito. Pangalawa, pambahay lang po ito. Bibigyan po siya mamaya pagkaluto. Hmm. Na kailangan alam po ninyo lutuin ang inyong kinakain. Para just in case mapunta ka sa ganyan, alam nyo kung paano pagluluto. Hindi kayo magiging inosente dyan. Ang pinakabunot,
pinakaugat niya, tanggal na. O, pag tinagtag pa ito, mas maganda, pinong-pino. Yun, konti na lang. Ay, konti na lang po. Ah, nandiyan pa ba kayo? Ayan, no? Nanood lang po kayo at ating pong pakalaki po nito. Ayan, pwede pa rin. At ayan, ang itsura. Ubi-ubi, oh. Talaga napakaganda po ng klase ng ubi nito. Kasi wala ng kape. Wala ng dakta. Matapon mo mga ganito, okay lang yan. Marami po naman matitira eh. Siguraduhin lang natin, matanggal natin ang balat. At kasi kung babalat mo ng babalat tayo, makatiko sa katawan itong dakta nito. Lalo pag ilaw pa. Pag nalagyan ka sa balat, sa braso, nako, ang kate. Ito kung nakapakulo na, wala na po kayong maramdaman na kate. Ubi, talagang ubi. Saka maganda, masarap pong kainin kapag kayo ang may tanim. Ito po eh, nung tinanim ito, ako po nabigyan pwede ng ito, yung galing po sa nanabinigan. Yan pa po yun eh. Kasing edad po nito, pero hindi pa na mananabinita. Susunod naman po yan kasi masyadong marami na po. Mahirapan din po naman ako. Ito eh, gagasitan din natin kahit paano na gatas, tulad ng gatas, asukal, at saka yung ah, gata. Ang gata po yung pinakagata po ninyo para sumara. Yan po mga ugat, kung mapapansin po niyo mga ugat yan. No? Ugat, tinatanggal po yan mga ganyan. Yan. Para po wala mamuya kayo matigas. Tatanggalin po yan. Yung iba po eh, sama-sama na sa gilingan. Kaya pagkagat mo, ando pa rin ang ugat, mamunguya nyo. Eh, luluto lang din. Ayusin na po natin ang pagluluto. Para naman, mapagbibigyan natin ng niluto natin ube ay masiyahan. Mapupuli pa tayo. Magaling na pagkakaluto mo nilugyan. Ayan, at ating po ito, kahit paano eh, ganyan po pagluluto pag yung tatagaan yung balatan niya na nalaga na po. Siguro, depende po sa inyo kung gusto nyo balatan na muna bago para marami masip kayo na laman. Eh, kaso lang, ano nga po, makati sa kamay. Ayan, ito, gala na po. Kaya ako nung inayang ko doon sa natatapon na ganun. Okay lang po yan. Ang malaga po ay masarap kainin ng walang balagan niya mga kugat na yan. Tatanggal na po nito. Yung po, pwedeng pakain sa baboy yan. Yung mga makakapal pambalat dito, pwede may sausaw mo sa tukal. Makakukuha pa rin yung laman. Ito po, laki ube. Oh. Kita po ba ninyo? Ayan o. Oh. Kulay ube talagang ano, talagang ube. Makikita. Kaya halya. Halyang ube. Ay, nako, dalawang piraso na lang, isa na lang nakakata. Po, last but not the least, ayan, dalawa pa po. Ito po ang isa na naman. No? Ganda ng kulay. Solid. Yung gabing malalaki, eh, Makati po yun eh, kaso lang.
Kakain ko yun. Lalaga at pag ano ay babalatan, wala na pong katiyon. At tapos lalagyan po ninyo ng niyog na kinatad na niyog. Yung niyog na basta coconut ko yung niyog. Lagyan nyo konting sukal. Gusto nyo naman brown sugar o yung natawag namin dito sa Paranaque, Tagalog ay pardo. Ginagamit ko sa puto bongbong. Actually, meron pa po kami rito lulutuin ano, yung tiki pa rin po. Pero next time ko na gagawin nyo para ito pagkatapos nun siguro eh pwede po bukas ibang araw. Yung po bigay sa akin galing po kay Kapoli. Hanggang ngayon po ay meron pang kami dito. Kaya salamat po sa mga mababait po sa atin na kakaloob po ng ganyan. Iko, Ikonhe, Pacho, yung mga Chinese kong kaibigan ko, tutuloy po hindi ba sa akin. Ano sila ay ito na kong kaibigan. Lulu, Mimi, mga kapatid niya, sila Sandy. Lamang ay ang kanilang papa ay mayapa ng tagalapanahon. Ikaw, Willie, Go, mabait pong tao. Kasakit dulo mo. Na napagpatuloy ko naman ikaw, Kapoli, ang kanilang negosyo. Kaya yan po ang tuloy-tuloy po ang kanilang negosyo hanggang sa nagsilaki na po mga anak. Ayan, ganyan po kababait. Kaya siyempre, kung ano ang magulang, siyempre may tuturo nila. Yun, negosyo. Chinese po kasi, ano po yan talaga, talaga sa buhay. Bagay, hindi naman lahat po. Meron din loko ng mga Chinese. Pero mga nakakadala ko po talagang mababait. Siguro kung kabait ka talaga, mabait sa'yo yan. Pero siyempre may kaaway din yan, meron negative ka pa. Ba't mo naman lalapitan kung negatibo ka sa kanila? Eh kung positive tanggap ka naman at ano, huwag kang sisira. Kasi pag nasira ka dyan, eh, talagang wala ka ng pag-asa para batiin ka pa uli. Kasi tiwala ang kailangan natin. Mapagtiwalaan tayo. Huwag natin silang lulukuin. Yun ang kailangan nila. Sino bang tao gusto mo maluko pa? Ba tayo rin galit din, mga ano tayo? Galit din pag tayo naluluko. Ay, malapit na akong matapos magbalat nito at yun na lang po, pagigiling o aantariin. Ano, tingnan natin. Kung lalakad sila sa palengke para bumili ng nyog, eh papasabay ko na ito sa gilid. Pagkagata na rin, para itatalay na lang. Pagdating, ako na bahala maghalo. Pakikita ko rin po sa inyo ang paghahalo po nitong pagluluto ng puti. Kahit na sa kawaling malaki-laki lang po, kasi konti lang po naman po. Kilos lang po, hindi kwento katulad ng dati, naluluto ko po nito ay higit po sa 20 kilos na ube na talagang talyasong malaki po ang aking ginagawa. Yan. O, ube pa rin hanggang sa kauli-ulian. Ube pa rin. Hanggang sa mga
Station, ready to watch. Yung tubig pa rin sa ilaliman. At isa na lang, ito na lang po ang natitira. Ito, tubig pa rin. Mhm. Ugat, oh, ugat. Dami po ko dito na tatanggalin ang ugat na yan. Ito maganda, oh. Ito po talaga sariling gawa. Homemade, ikang sariling gawa mo, ito nagluto. Alam mo, ang kinakain ay dumaan sa magandang proseso. Hindi po wala pong dayang food coloring yan, mga ano. Wala naman po masama sa food coloring. Simple lang. Kasi mas maganda po yung natural na ganito. Ang kulay na harvest na ube. Kumbaga sana magandang variety po. Kung may lupain nga alam po malaki-laki rito, magtatanim ako rito ng marami. Wala po eh. Okay lang po. At least, sa mga makapapanood po nito, ganito po gawin ninyo sa inyong ube. Kung meron po kayo mga ubihan dyan, yan, umano, kung gawa na kayo pagpalaga. Yung iba po kasi palaga lang, sa katalo na. Dalayin nila sa ano, sa paggawa ng ice cream. Nangahawa nga po sa ano, yung kulay. Kasi puro po ito eh. Natanggal ko po talaga yan. Yung nangyayari sa mga matatapon na ito, mga madikit sa balat. Okay lang. Malaga, walang malinis. Yan po, ubi na. At meron pa ron, no, nakita po ninyo din meron. Yan, natanggal po natin. Yung finish. Yan po. Yan, okay. Finish na po tayo sa ating ubi. Meron pa. Wala na. Wala na. Hindi. Ito na po ang finale. Yun. Balat na rin po. At yan. Jefferson, healthy. There. Oh. Jefferson. Yung pasahan sa alamig. Pasahan pa po na. Okay. Ang mga kabida, tatapos na po ako pagbabalat. Ito po ang kabuuan po. 3 kilo po ang tubig yan. Yan, nakapagawilan ko na lang po ito siguro. Pero mo sa mama ko merong agkaran. Kung naitatabi pa yung agkaran dyan. Yung agkaran ng ano, agkaran ng kamote o ube, ito. Kung meron payo dyan, pagtsatsagaan natin ito. Dali lang naman ito. Jefferson, ay ka. Ha? Hindi ka. Ano sabi? Kaya dito lang po muna at pakikita ko sa inyo kapag ito'y lulutuin ko na.